Alam niyo po, itong ulam na ibabahagi ko sa inyo, talagang napakasarap. Kaya lang po, matrabahong gawin, matagal pa, maraming rikado. Pero lagi itong present sa anumang handaan. Naisip ko pong gawin dahil nire-request ng iba, pero padadaliin natin. Hindi na rin po ako gumamit ng maraming mantika at palagay ko magugustuhan nyo, lalo na yung mga seniors. Ang tinutukoy ko po ang rellenong bangus, rellenong tinapa ang gagawin natin. Naisip ko lang po na sa ganitong klase ng pagluluto, palagay ko ito lang ang mantikang idadagdag natin dito sa ating ulam. Painitin po natin ang mantika at mag-gisa na po tayo ng konting bawang, ilagay na po natin ang maraming sibuyas. Lutuin po natin maigi yung ating sibuyas at mas masarap yan kapag talagang lutong-lunto at mabango. Pagkatapos pa idagdag na po natin ang ating ginayat na carrots. Ito po yung kalahating carrots pero malaki-laki yung carrots na aking ginayat Hindi ko na po hiniwa ng maliliit at mas mainam yata kung ginagayat lang. Lutuin po natin yan hanggang sa magkalanta-lanta pagkatapos po niyan idagdag na po natin itong ating tinapa. Ito namang tinapay, dalawa pong itong tinapa na wala ng tinik, tinapang bangus po ire. Ngayon, luto na po siya ng nabili ko, prito na. Pero pwedeng hindi nyo rin na prito pag inihalo nyo sa ating ulam at niluluto ko rin naman Hindi pa natin titimplahan yan hinahalo pa lang po natin. Lagyan po natin ng makulay na siling pula para magandang tingnan yung ulam. Inihuli ko po ng sandali yung siling pula at ayokong maging lutong-luto at hindi masarap kapag labsak na labsak Pagkatapos po niya, idagdag na natin tong ating pasas. Ito po'y 2 kahon ng maliliit na pasas. Haluin po natin sandali yan. So may alat at may tamis dahil yung ating tinapay maalat Yun namang ating pasas matamis. Nakaiisip niyo po ba ang lasa? O pagkatapos po idagdag na natin ang ating oyster sauce. Ito po yung mga 4 hanggang 6 na kutsara ng oyster sauce. Medyo malabnaw na ng konti. Nilagyan ko po ng tubig at naubos ang aking oyster sauce dito sa bahay. Bibili pa ako. So yun po ang idinagdag ko. So ngayon matamis-tamis na lalo. O maglagay na po tayo ng konting asin at lagyan po natin ng konting paminta. Tapos ilagyan na po natin ng kinchay o kaya na may cilantro. Ilagay na rin po natin ang ating gisantes. Yung gisantes na nakikita nyo, luto na po ito. Ilado lang pero pinalambot ko. Patayin na po natin ang apoy at luto-luto na yan Ayaw po nating malabsak. Haluin po natin ng konti at nang magkasama-sama ang ricado. Naaamoy ko na po, ang bango talaga kasi yung tinapay mabango O pagkatapos po niyan palamigin po natin. Ayos na. Talagang palamigin niyo po yung ating tinapa at yung natatanaw niyo na may litsugas. Itabi po na natin yan. Ito naman po yung maligamgam na tubig. Maglalagay po tayo ng spring roll skin o rice paper, yung karaniwang nakikita natin sa mga Vietnamese restaurant. 5 segundo, 7 segundo ko lang pong ibinabad sandali. Ilalagay natin sa sangkalang malinis, pagkatapos po ipupunasan natin ng tuwalya. Dahan-dahan lang at madali pong masira yan. O tapos po ilalagyan natin ng konting mayonnaise, yung ating panloob. Hindi ko po kasi nilagyan ng itlog yung ating tinapa, natatandaan nyo ba? So yan, para po magkadikit-dikit, pag ibinalot natin, lagyan natin ng konting mayonnaise. O ilagyan na po natin ng konting litsugas. Kahit ano pong litsugas ang isama nyo, basta malambot-lambot ng konti at madaling mabutas yung ating pambalot. Maglagay po tayo ng ilang kutsara nitong ating tinapa. Para bang talagang rellenong bangus ang gagawin natin. Isipin nyo, kaya lang po, ito'y ginawa natin sa spring roll skin. O dahan-dahan na po nating ibalot. Madali po talagang masira yung ating spring roll skin, kaya talagang very delicate. Yung pong pinggan na paglalagyan nyo, lagyan nyo muna ng cooking spray o mantika kasi po pag inilagay nyo nang wala noon, madali pong dumikit, napakahirap tanggalin. O uulitin ko po 1 beses na lamang. Ibabad po natin ng 5 hanggang 7 segundo ang ating spring roll skin. Pahiran po natin ng konting tuwalya sandali. Lagyan po natin ng mayonnaise para dumikit yung ating mga panloob. Lagay na po natin ng konting litsugas para maganda ang kulay at mas healthy. Tsaka po na tayo maglagay ng ilang kutsara ng ating tinapa na filling. Ibalot po natin ng dahan-dahan at madaling masira ang ating spring roll skin. Paulit-ulit lang po yan. Balot, 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 balot. Ilagay na po natin sa pinggan. Ganun po. Hindi na po kinakailangan ng kanin din Masustansya pa. Ayos po ba? Ilagay nyo po ng ilagay ang mga comment nyo dito sa baba't binabasa ko yan. Di ba sabi ko sa inyo kadalasan, pag nagbabasa po ako, sa inyo ko kumukuha ng idea kung ano ang aking lulutuin sa susunod. O yan. Nagustuhan nyo po sana. Hanggang sa susunod. Si Ron Bilaro po.